Hindi po kasi ako makapagtanim na masyadong malawak no'n. Unang-una po, kinukulang po kami sa kapital. Ang binabatayan lang po namin yung amin pong naiipong pera, yun lang po yung gagamitin namin. We started as a research and development company. So we develop different technologies, conducting research, and through time, we're able to develop our own list of products. So and then we focus on agriculture. Sa Philippines, we have about 9 to 12 layers. Ganun ka-fragmented yung agriculture natin. Bilang isang young farmer, tayo yung kailangan ng mga ng mga farmer dahil tayo yung mas mabilis or may access sa mga technology. Lalo na ngayon, modern farming. So dapat tayo yung nagtumutulong sa mga old farmers natin dito sa Pilipinas. Ito, nakikita mo yung sitwasyon ng mga farmers, tumataas yung requirement, no? Dumadami yung population. So kami sa Yobel East, nag-isip kami ng mga paraan kung paano namin mapapababa yung expenses ng mga farmers and yet hindi maapektuhan yung harvest. Kasi ang agriculture sa Pilipinas mayaman talaga. Kung aalagaan lang natin at papahalagahan. Kung katulad sa buhay natin, pinapahalagahan natin, minamahal natin, yung result nun, yung growth. At ganun din pagdating sa agriculture. Mag-grow ang agriculture natin kung ganun yung gagawin natin. So yung makita mo yung mga farmers na may ngiti, lalo na nung Farmers Day, yun yung pinaka-memorable din sa akin na event. Highly chemicalized yung lugar. Grabe silang gumamit ng insecticide, pesticide, ng mga chemical, and kung mag-spray, gano'n na lang katindi na walang, wala man lang protection sa katawan. So during that time at early age, I told myself if I'm going to develop a technology, I want to make sure na very safe sa mga tao. So that's number one. And number two, that we can lower the cost of farming and at the same time, we can increase the harvest. So that's how we develop the technology. So we develop nutrients that can help the farmers increase their harvest, but very safe. So the farmers, they can get inputs, they can get seeds from us, they have a secured buyer. Okay, so it's a win-win for our farmers. Hindi po kasi ako makapagtanim na masyadong malawak no'n. Unang-una po, kinukulang po kami sa kapital. At nung dumating nga po ang programa ni Yobel East, unang-una nga po, ay nagkaroon po kami lalo ng mga seminar po sa tulong po ng kanilang mga staff na nai-guide po kami nila sa tama pong paggamit ng mga lalo na po yung fertilizer at saka po sa tamang pagpaparming. Kaya po napakaganda po nung makilala namin sila at napakalaking tulong po sa aming mga magsasaka. Na dati maaanilaan po kami ng 50 to 60 sack kada isang 1 hectare. Ngayon po naman nagkakaroon po ng kulang-kulang 100, higit 100. Dahil po sa nadagdagan po yung aming mga kapital na sa pagpapalay. Nalaki ng tulong sa amin, sa financial, lahat sa inputs. Kaya malaking pasalamat ko talaga sa Yobel. Sana marami pa silang matulungan. Hirap ng buhay. Pag yung ikaw ay may tanim, biglang bumagyo, yan ganyan. Nandun na ang ano. Saka yung pagbiglang may maninira ng mga palay. Ando na minsan ay logi. Nung dati kami, nahihirapan talaga kami. Kasi minsan talaga pagka yung wala kang ipagpapaano, andyan sila Lagi namin silang kabalikat. Hanggang sa nagkaroon po tayo ng magandang kita at nakapagpabahay po tayo ng sariling bahay at pwede po natin na ipagawa. Dahil po sa pagpaparami. Dati po ang sinasaka ko, nung nagsisimula pa lang po ako, nagsisimula po sa 2,000 square meter. Dahil nga po sa programa ni Yobel East, ang bali po sinasaka ko ngayon nasa 5 hectare na po. Ang laking tulong nung finorm natin ASEAN Food Security Alliance and that doors of opportunity now with other ASEAN nations. In the Philippines, we have about 120 million people. Alliance in ASEAN, okay, that's about 700 million people. And that's your market. What's important is that we give farmers all three, mentorship, money, and market. We must elevate our farmers to become
agripreneurs. So itong impact ng APSA is so huge for our agricultural sector. Siguro sir, balang araw uulad din ang bawat isang Pilipino magsaka. Basta masasabi ko lang, sipag at tiyaga, mararating din nila ang kanilang minimithi sa buhay.